Si Hayato ay isang OP gigachad na sinusubukang itago ang God-tier Reese, ngunit nauuwi sa pagpapahanga sa lahat sa paaralan. Noong bata pa, siya ay naipit sa pag-atake ng Savage, kasama ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihang protektahan ito kaya naman siya ay nahiwat na lagyan ng isang virus. Sinipsip niya ang lason ngunit iyon na ang huling bagay na naalala niya bago mawalan ng malay. Nang makuha ang pinakamataas na 100 compatibility sa kasaysayan, siya ay pinadala sa tanyag na akademya upang matutong lumaban sa mga Savage. Pagdating niya, nagulat siyang may dalawang estudyanteng naghihintay sa kanya, ngunit hindi siya pabor sa espesyal na trato at pumuslit siyang mag-isa. Sa paaralan, tinanong niya kung siya ay nasa tamang lugar, ngunit agad siyang nakilala at may mga tagahangang pinalibutan siya. Wala siyang ibang nagawa kundi gamitin ang kaguluhan at gumapang para makatakas, ngunit nang makahinga ng maluwag, isa pang baliw na tagahanga ang tumakbo sa kanya at biglang yumakap. Nagpakilala ang lalaki bilang Emil, na isa ring estudyante at pumasok na sila. Dumalo sila sa entrance ceremony na pinangungunahan nila Eric at Liddy kung saan binati nila ang Pangulo para sa kanyang talumpati. Si Claire ay lumakad sa entablado, ngunit bago pa siya makapagsimula, dalawang babae ang pumasok at humingi ng paumanhin sa pagiging late. Nakilala ni Hayato ang mga ito bilang mga babaeng iniwan niya sa airport, ngunit nang magpaliwanag ang mga babae, pinunto ni Liding kanina pa naroroon si Hayato. Nagpasya si Claire na i-expel ang mga babae sa paglabag ng patakaran, kaya tinawag ito ni Emil na hindi patas, at pinuntong abuso sa kapangyarihan. Napilitan si Hayatong sumuporta, na kumuha ng atensyon ni Claire. Sinabi niya sa lahat na ang maliliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa agarang kamatayan sa digmaan, kaya mahalaga ang pagsunod sa mga utos. Patuloy na kinontra ni Emil ang kanyang mga punto, kaya siya ay inexpel rin kasama ang dalawa pang babae. Habang pinipigilan ni Hayatong lumala ang lahat, tinanong siya ni Claire kung may pagtutol siya sa expulsion nila. Nag-atubili siya, ngunit naglakas loob ring tumutol at pinaliwanag kung bakit nahuli ang mga babae at hiniling niyang pagbigyan sila. Nang marinig ito, hinamon siya ni Claire sa duelo, at kung mananalo siya, babawiin niya ang expulsion. Tumutol si Hayato, ngunit tinanggap ng madaldal na kaibigan ang hamon at tiniyak kay Hayatong mananalo rito. Pagkatapos, nababahala si Hayatong harapin ang pinakamalakas sa paaralan, ngunit tila masyadong kumpiyansa si Emil na kaya niyang manalo. Pumunta sila kay Charlotte, ang lead researcher ng 100, nakasama ang assistant niyang si Mimi, na mahilig mang-amoy. Sinabi ni Charlotte na nagulat siyang may bagong estudyanteng duduelo kay Claire, ngunit tinanong ni Emil kung paano niya agad nalaman. Dito pinaalam ni Charlotte ang tungkol kay Liza, ang otonomong computer na kumokontrol sa buong paaralan, na may kakayahang makipag-usap. Pagkatapos, inabot ni Charlotte ang 100 niya at pinaliwanag na ito lang ang gumagana kontra sa mga Savage, at maaaring magbago ng anyo depende sa gumagamit. Ipinakita niya rin ang kay Claire, na Dragoon type na may lumulutang na kanyon at sinabi ritong anuman ang anyo, ang mahalaga ay protektahan ang sangkatauhan. Matapos tanggapin ang 100, siya at si Emil ay nagtungo sa practice room at nagpalit ng battle suits. Biglang nahiya si Emil dahil tinitignan siya ni Hayato, ngunit nagtaka si Hayato kung bakit dahil pareho naman silang lalaki. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano paganahin ang 100 at lumayo, kaya ginawa ito ni Hayato sa unang pagkakataon at ang kanya'y naging Chevalier type. Nasabik si Emil nang makita ang kanyang anyo at nilabas rin ang kanyang 100. Nagulat si Hayatong mayroon na siyang 100, ngunit nagpalusot lang si Emil at hindi nilinaw kung paano. Pinagana niya ito at nilabas ang mga lumulutang na kanyong gaya kay Claire, pero innocence type ito. Bago pa magtanong si Hayato, sinabi ni Emil na magkakaroon sila ng trial by fire at nilunsad ang mga kanyon sa kanya. Nagawang maitaas ni Hayato ang kamay sa gulat at napagana ang energy barrier na pumrotekta sa kanya. Sinubukan niyang pagalitan si Emil dahil sa biglaang pag-atake, ngunit pinaalala ni Emil na hindi siya pagbibigyan ni Claire at sumalakay ulit. Sa pagkakataong ito, umiwas si Hayato ng napakabilis at bumangga sa pader dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Pinuri ni Emil ang kanyang kakayahan at tiniyak na kaya niyang manalo, lalo na't may plano siya at kinargahan ang kanyang kanyon at sinabing yari siya. Sinabi ni Emil na handa na siya, ngunit hindi sigurado si Hayato doon. Bigla niyang napansin ang mga mensahe mula sa kapatid at naalalang kailangang pumunta sa ospital pagkatapos ng seremonya. Nagtanong si Emil kaya pinaliwanag niyang pumayag siyang pumasok sa Little Garden sa kondisyong tatanggap ito ng pinakamahusay na panggagamot. Nangako siyang magkikita muli at nagmadaling umalis. Sa ospital, binaliwala siya ng kanyang kapatid dahil siya ay nahuli kaya iniutos niya na siya ay halikan, na ginawa naman niya.
Pinatawad siya at tinanong kung kumusta ang entrance ceremony, ngunit bago pa maikwento ang lahat ay dumating si Nurse Bubbleplatz at sinabing tapos na ang oras ng pagbisita. Pagkatapos, bumalik si Hayato sa dorm, ngunit nagulat nang makita si Emil sa kwartong walang damit. Nahiya si Emil at naghagis ng kung ano-ano kay Hayato't isa rito ay naging sanhi ng pagkahimatay niya. Nang magising, natagpuan niya ang sarili sa hita ni Emil at nagpanik kaya nagkaumpog sila. Si Hayato ay nagsisimula ng magdudang may kakaiba rito, ngunit binago ni Emil ang paksa at sinabing sila'y magkasama pala sa kwarto. Tinulungan niya si Hayato sa uniforme, ngunit habang nananahi, natusok ang daliri niya at nagmadali si Hayatong sipsipin ito. Binenda niya ito't sinabing matapos makaligtas sa savage attack ilang taon na ang nakalipas, ay hindi niya kayang makita ang ibang masaktan ng walang ginagawa. Kinabukasan, nagharap si Hayato't Claire para sa laban at nanonood rito ang buong paaralan. Pareho nilang pinagana ang 100 nila at sinabi ni Claire na ibigay niya lahat. Pinaliwanag ni Lydie ang mga patakaran at matatapos ito kapag ang isa ay natumba o nadisarmahan kung saan si Claire ay pumartida pat hindi gagamitin ang full body armament. Walang ideya si Hayato kaya ipinaliwanag ni Claire na yon ang pinakamataas na anyo ng 100 na tatapos sa laban sa isang iglap at hindi magiging masaya para sa mga manonood. Nagradyo si Emil at sinabing susuportahan si Hayato sa laban. At kahit sinabi ni Ericang pandaraya yon, pinayagan ito ni Claire dahil bagong estudyante si Hayato. Nagsimula ang laban at ginamit ni Hayato ang bilis para sugurin si Claire. Ngunit hindi alam ng uslak ang ginagawa kaya aksidente niyang nahawakan ang dibdib ni Claire. Nagtanong si Claire kung anong ginagawa niya, ngunit lumipas ang isang segundo bago siya bumitaw at sinubukang magpaliwanag. Humingi siya ng tawad ngunit tumanggi si Claire dahil walang sinuman ang gumawa nito at siya ay nangahaspang pumisil. Nilunsad ni Claire ang kanyon at sinubukan nitong umiwas, ngunit sinugod niya ito, binigyan ng suntok sa tiyan, at sinipapalayo. Bago ang sunod na tirada, sinabi ni Emil na ilabas niya ang energy barrier, na pumrotekta sa kanya sa atake. Sinermunan siya ni Emil sa paghawak nito kay Claire, ngunit hindi maintindihan ni Hayato kung anong kinagagalit ni Emil. Napilitang kalimutan ni Emil ang insidente at hinikayat si Hayatong magpatuloy sa pag-atake. Agad sumugod si Hayato, ngunit pinigilan ni Claire ang espada gamit ang isang kamay at tinanong kung iyon na lahat ang kaya niya. Sinabi ni Emil na gamitin ang iba pa kaya nag-focus si Hayato at nagningning ang espada. Tumalon siya at nagpakawala ng energy ball patungo kay Claire. Ngunit nang matapos, nakita niyang nag-anyong kalasag ang mga kanyo ni Claire at walang pinsala. Pinuri siya ni Claire sa pagtatangka, ngunit kinarga na nito ang panapos. Pinabagsak niya ito mula sa kalangitan at bagaman na pinsala, ay tumanggi siyang sumuko. Pinalakpakan siya ni Claire sa determinasyon, kaya sinamon niya ang Buster Cannon para tumugon ngunit bago ito malunsad, naramdaman ni Hayatong may nagising sa kanyang katawan. Tinawag siya ni Emil pero hindi ito sumagot at nang ilunsad ni Claire ang kanyon, nag-iba ang kulay ng mata ni Hayato at kumilos ng mas mabilis para atakihin siya. Bahagya lang na nakaiwas si Claire at nagulat ang mga manonood dahil unang beses iyong siya'y napaatras. Gayunpaman, napalapit niya si Hayato sa kanyon at tila tapos na ito pero nakita niyang pinagana ni Hayato ang kanyang full body armament. Nagulat ang lahat dahil 2 araw pa lang ang lumipas pero hindi binigyan ni Hayato si Claire ng pagkakataon at tinamaan siya ng atake. Nagawa ni Claire na tumayo pero si Hayato ay handa nang sumugod uli kaya napilitan siyang gamitin rin ang sarili niyang full body armament. Hindi nito napabagal ang uhaw na lunatikong si Hayato at sinubukan pa ring umatake pero naglunsad si Claire ng maraming proyektil na tumagos sa protektadong barrier nito. Pagkatapos ay pinalakas pa ni Claire ang kanyon at nagpakawala ng napakalaking pagsabog na makikita sa labas ng auditorium. Napakalakas ng atake para kay Hayato kaya bumagsak na siya sa lupa at tuluyan ng natalo. Nagmadali si Emil para tiyaking ayos lang ito at matapos makumpirmang buhay pa, pinunan niya si Claire sa pagbali ng salita. Lumapit si Charlotte at sinabing ayon sa opisyal na mga patakaran, si Claire ang nanalo sa laban, pero hindi tinanggap ni Claire ang panalo dahil naniniwala siyang natalo siya sa sarili. Iminungkahi ni Charlotte na gawin itong tablat pumayag si Claire at umalis. Paglaon, nagising si Hayato at nakita si Claire na nakatayo at inakalang natalo siya sa laban. Tinanong niya ang expulsion, kaya sinabi ni Claire na binawi na niya at nagulat si Hayato. Sinimulang tanungin ni Claire si Hayato kung sino siya dahil imposible sa isang baguhang sabayan siya. Iginiit ni Hayatong wala siyang alam at sabay namang pumasok si Emil at nagtanong kung anong ginagawa ni Claire. Dahil sa pag-antala, sinabi ni Claire na siya'y humingi lang ng tawad at umalis na.
Kinabukasan, minungkahi ni Emil na magtungo sila sa business district dahil wala silang pasok at pumayag si Hayato kaya nasabik si Emil na sa wakas ay makakapag-date na silang dalawa. Paglaon, naglakad sila sa distrito pero hindi mapigilan ng mga taong tumitig kay Hayato dahil napanood nila ang laban niya. Sinubukang ilihis ni Emil ang pansin ni Hayato sa pagpapatikim ng ice cream habang nag-uusap ang mga estudyante kung gaano sila kalapit. Sinabi ni Emil na may isa siyang gustong puntahan, kaya sumama si Hayato pero lumalabas na romantikong lugar ito para sa magkasintahan kaya nagsimulang magduda si Hayato sa ginagawa nito. Biglang tumawag ang kapatid ni Hayato at sinabing nakakita siya sa hula ng masamang anino ng babae kaya tinanong niya kung may kasama itong isa. Iginiit niyang wala kaya nagpasya ang kapatid niyang pumunta roon mismo para makita ng mata niya. Tinanong niya si Emil kung lalaki talaga at nang igiit ni Emil na oo, tinanong niya kung may gusto ito sa kapwa lalaki. Tinanggi ni Emil ang paratang at tinanggap ni Karen ang sagot, ngunit binalaan siyang huwag magtangka ng anuman sa kapatid. Napadaan ang grupo sa palabas ng pop star na si Sakura at sinabi ni Karen nais niyang dumalo sa isa sa concert nito balang araw kaya nangako si Hayatong gagawin ito. Pagkatapos, kumain na sila at habang nandoon ay lumapit si Claire kasama si Eric at Liddy at tinanong ni Karen kung ang may pangit na buhok ang nagbigay ng problema kay Hayato. Nagtaka si Claire kung sino ang pilay at sinabi ng assistant niyang si Chris na kapatid ito ni Hayato. Diniretso siya ni Claire at sinabing nais niyang sumali si Hayato sa espesyal na grupo sa ilalim ng Student Council na selections na nagsasagawa ng misyon tulad ng ganap na Slayer. Nang marinig ito, giniit ni Emil na sumali rin ngunit sinabi ni Leding hindi siya pumasa sa mga kailangan at magiging pabigat lang siya sa lahat. Bilang tugon, hinamon siya ni Emil sa duelo, na hindi na naghintay ng sagot at pinagana agad ang kanyang 100 kung saan nagulat si Claire na makitang Dragoon type ito. Nais ni Liding ilagay siya sa lugar at pinagana rin ang 100 niya. Sinabi ni Hayatong tumigil dahil naroon si Karen, kaya binago ni Emil ang anyo ng armament upang tugmaan si Lidit muling nagulat si Claire. Nagsimula silang maglaban at sinubukan ni Eric ang pigilan ito, ngunit sinabi ni Claire na hayaan sila. Nagpatuloy ang dalawa kung saan pabago-bago si Emil ng anyo, ngunit bago pa sila maging seryoso, tumunog ang alarma at kinailangang umalis ng mga babae. Tinanong ni Hayato kung anong nangyayari at sinabi ni Claire na lumitaw ang mga savage sa Zwei Islands, kaya sasagutin ito pagbalik nila. Dito dumating si Charlotte at sinabi kay Claire na isama ang dalawa. Nagmadali ang grupo sa headquarters at nalaman ang tungkol sa pag-atake. Natuklasan nilang isa sa mga savage ay Trenta class kaya nagpasya si Claire na masyadong mapanganib upang isama ang mga lalaki. Plano niyang maghintay para sa mas may karanasang reinforcement at inutusan ang mga babaeng kumilos. Pinigil siya ni Hayato at sinabing isama pa rin sila dahil ang paghihintay sa support team ay mauuwi sa pagkawala ng mga buhay. Dinagdag ni Charlotte na si Liza mismo ang nagrekomendang sumama sila upang mabawasan ang pinsala at pataasin ang tsansa ng tagumpay at di magkakamali ang supercomputer kaya pumayag si Claire na tumulong sila. Sa eroplano papunta sa isla, ipinaliwanag ni Erica ang plano na maaari lang humarap si Hayato at Emil sa standard class savage. Nang tanungin nila ang tungkol sa Trenta class, sinabi ni Claire na igalang ang kanilang pangalan at ipaubaya ito sa kanila. Nagsimula ang misyon at unang tumalon si Erica at inalis ang paningin ng savage. Pagkatapos, pinagana nila ang mga 100 at kinadena ni Erica ang savage. Ginamit ni Claire ang kanyon upang puntiryahin ang ulo kung nasaan ang core at nagawang makalusot sa matigas na balat nito at iwan ang core na lantad. Sumugod si Liddy gamit ang sibat at sinaksak sa core hanggang sa ito'y masira at sa wakas ay napatumba nila ito. Nagradyo si Claire sa mga lalaki at inutusan sila sa gagawin kapag lumapag ngunit sinabi ni Emil na hindi nila mahihintay ang paglapag at tinulak si Hayato at dineploy ang kanilang mga 100. Habang nahuhulog, iminungkahi ni Emil na gayahin ang taktika ng mga babae, kaya ginamit niya ang kanyon upang magpausok para maatake ni Hayato ang core, ngunit nang subukan ay nahirapan siyang lumusot. Bago makaatake ang savage, hiniwa ni Emil ang braso nito at binigyan si Hayato ng isa pang pagkakataon sa balat ngunit hindi pa rin siya makalusot sa core. Maswerteng pumasok si Emil at pinana ang ulo nito, at nagawang wasakin ang core sa isang tama lang. Samantala, hinarap ng mga babae ang Trenta class gamit ang parehong taktika, ngunit hindi na sapat ang lakas ng mga kadena ni Erica. Nang puntiryahin ni Liddy ang ulo, pinalipad siya nito na parang insekto kasabay ng pagpapabagsak kay Erica sa lupa. Dahil nakahandusay na, sinabi ni Hayatong dapat silang tumulong ngunit sinabi ni Claire na manatili at iginiit na kaya na nila yon. Nilunsad niya ang full body armament at pinalakas ang kanyon, ngunit ang savage ay nagkarga rin sa bibig nitong kapareho ng kanya't kinansela ito.
Sinubukan niyang maglunsad ng isa pa, ngunit napagtantong kulang na siya sa enerhiya dahil sa duelo kay Hayato. Ang Savage sa kabilang banda ay naglabas ng isa pang tatapos sana kay Claire kung hindi nakarating si Hayato upang iligtas siya at dalhin sa kaligtasan. Gayunpaman, ang malabayani niyang kilos ay natabunan ng kamay niyang nasa gilid ng kargada nito. Nahiya siya at nagreklamo sa patuloy na pagnanakaw ng kanyang mga una dahil iyon ang unang pagkakataon na siya'y binuhat na parang prinsesa. Ang dalawa ay nabalik sa realidad nang makitang nagkakarga ulit ang Savage upang tapusin sila, ngunit sinabi ni Eric ang hindi sila maaaring umiwas dahil ang airport na puno ng mga tao ang tatamaan. Sinabi ni Claire kay Hayatong maglagay ng barrier at tanggapin ito ng direkta, kaya pinagsama nila ang enerhiya at nagawang itulak ang blast sa ibang direksyon. Binaba ni Hayato si Claire, ngunit siya'y nanghina dahil sa lahat ng enerhiyang nagamit na. Inistorbo ni Emil ang sandali nilang dalawa dahil papunta siya para harapin ang 30 class ng mag-isa, ngunit nabigo siyang butasin ang ulo nito. Nang makita ang pabagsak na debris kay Liddy, tumayo siya upang protektahan ito, ngunit di nagtagal ay nalunod siya sa sumunod na atake ng Savage na pumunit sa kanyang suit. Habang nakatingin si Hayato, na-trigger nito ang kanyang nakaraan at napagtanto niyang ito ang babae sa alaala niya. Nang umatake muli ang Savage, tinawag niya si Emilia at nagawang pigilan ang braso nito sa tamang oras. Nagulat siyang naalala na nito ang buo niyang pangalan, ngunit sinabi nitong kailangan niyang tumakbo kasama si Liddy. Pumunta siya kay Liddy, ngunit tumalsik si Hayato kaya nanganib na ang mga babae. Sumugod ulit ang 30 class at nagdulot ito ng pagbabago sa mata ni Hayato at hiniwa ang braso nito, na muling nailabas ang full body armament. Habang pinoprotektahan ang mga babae, malinaw na nawalan na siya ng kontrol kaya sinubukan ni Emilia ang tawagin siya, ngunit hindi na siya marinig nito. Nagwala siya at nagsimulang umatake sa Savage nang walang tigil pero siya ay napatalsik. Sunod ay walang habas siyang naglunsad ng energy ball sa Savage, na tumalbog patungo kay Erica, ngunit nakarating si Claire para iligtas siya. Nagtaka si Claire kung anong nangyari sa baliw at nang magkarga ng isa pang energy ball, napagtanto ni Emily ang walang ibang opsyon kundi halikan siya. Binalik siya nito sa katinuan at sinabing ipapaliwanag mamaya, ngunit dapat munang tapusin ang Savage. Ang Savage ay nagkarga ng isa pang atake, ngunit sa gabay ni Emilia, napadaloy ni Hayato ang lahat ng kanyang enerhiya sa espada niya at hiniwa ang atake, pati ang Savage, na tumapos sa laban. Pagkatapos kumalma ay niyakap siya ni Emilia, ngunit tinawag ni Claire ang kanilang pansin upang ipunto ang sitwasyon sa kasarian at halik, kaya inamin na ni Emilia ang katotohanan. Sumakay na sila sa eroplano at nakita ang pasasalamat mula sa mga mamamayan na nagpasaya rin sa kanilang lahat. Paglaon, sinabi ni Emiliang pinayagan siya ni Claire na magpatuloy sa pagpapanggap na lalaki, pero natural lang na dapat siyang lumipat ng kwarto. Tinanong ni Hayato ang tungkol sa lahat ng alam niya, kaya sinabi niyang siya ay isang variant, dahil nahawa siya ng Savage virus nang atakihin siya noong sila ay mga bata pa lang. Gayunpaman, dahil sinubukang sipsipin ang lason ay nahawa rin si Hayato doon, kaya tumaas ng husto ang kanyang 100 score. Hindi aabot sa 10 ang gaya nila sa mundo, kaya pinahanap niya ito kay Charlotte gamit ang test score para makapasok din siya sa parehong paaralan. Tinanong ni Hayato ang naging pagwawala niya at ipinaliwanag nitong kapag nasa panganib, nagigising ang virus at nauuwi sa ganoong estado, ngunit posible itong matutunang kontrolin tulad niya. Nag-alok siya ng tsaa, ngunit nang maglakad ay bigla siyang nawalan ng kontrol sa sariling katawan at nahulog sa kanyang dibdib. Naisip ni Emiliang maaaring nagising ulit ang virus at hinalikan siya dahil tanging inactive virus lang ang makakapigil sa aktibo. Nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong niya kung hindi nito gusto ang halik at siya'y naguluhan. Nagsimula na naman silang maglapit nang biglang pumasok si Claire at nakita sila sa ganoong posisyon. Tumayo si Hayato upang magpaliwanag, ngunit natisod kay Emiliang nauwi sa paghalik kay Claire. Agad humingi ng tawad si Hayato nang makuha na naman ang isa kay Claire, ngunit nang hindi ito nagtangkang tapusin ang uslak, pinunto ni Emilia ang kahina-hinalang masyado siyang mabait. Nagsimula ang mga babaeng magtalo tungkol sa nangyari, kaya naman ang iba roon ay nagtaka na rin sa kung anong naganap. Paglaon, tumawag ang ahente ni Sakura sa Little Garden upang humiling ng partikular na bodyguard dahil ang concert ay nausad dahil sa insidente sa Zuei. Samantala, si Richard Fritz ay may sparring kay Hayato at Emilia hanggang sa malampaso. Dito pinuri ni Emilia si Hayatong mahusay nang nakokontrol ang kanyang variant. Nalungkot si Risha dahil mahina pa sila para sa selections, ngunit tiniyak ni Emilia ang hindi basta-basta para mapalabas ang full body armament ni Hayato, kaya ibig sabihin ay may mataas silang potensyal. Sa puntong iyon, sinabi ni Erica kay Hayato ang selections mission niya.
Tinagpo niya si Claire, na sinabing hiniling siya ni Sakura bilang bodyguard, ngunit hindi nila alam kung bakit siya ang partikular na hiniling. Dahil sa naging insidente sa Savage, lahat ng VP ay dapat protektahan. Nabanggit ni Ericang nakadetect sila noon ng 7 Savage, ngunit 3 lang ang nakalaban. Sinasabing ang 4 pa ay pinabagsak, ngunit natagpuan lang ang bangkay ng isa, kaya ang 3 ay maaaring nagtatago lang sa kung saan. Tinanggap ni Hayato ang misyon, kaya humingi siya ng ticket sa concert ni Sakura, na kinwento niya kay Karen nang bisitahin ito sa ospital. Sinabi sa kanya doon ni Karen ang tungkol sa hula, at nagbigay babala na dapat mag-ingat sa mga babae at tubig. Kinabukasan, nagising si Hayato at nakita si Emiliang hinihintay siya. Naisip niyang makakapag-date sila dahil libre ang kanyang umaga, ngunit ibinalita niyang magsisimula ang misyon ng umagang iyon. Nadismaya siya, ngunit nauunawaan niya at sinabing mag-ingat. Umalis siya para sa misyon at binalaan siya ni Liding maging alerto. Lumitaw si Sakura mula sa eroplano at opisyal silang nagpalitan ng introduksyon. Dahil sa estado, may pulutong ng mga kabataang nagkakagulo sa paliparan habang inihahatid si Sakura. Sa daan ay sinubukan ni Sakurang makipag-usap, ngunit hindi pa nito narinig ang mga kanta niya, pero sinabi niyang ayos lang at huwag na ring maging formal at tawagin na lang siyang Sakura. Pagdating sa hotel, kailangan pang ituro ni Sakura kung paano gawin ang trabahong kinagulat niya, kaya humingi ito ng tawad at inaming unang beses niya iyon. Pumasok sila sa kwarto at nang siguradong sila na lang ang naroroon, iminungkahi niyang magpakasal silang kinabigla nito. Ipinakita niya ang footage ng kanyang pagwasak sa Savage, sa huling misyon, at sinabing nagkaroon siya ng interes dito matapos mapanood iyon. Nagpatuloy siyang dapat silang lumabas dahil ang diva ng mundo at ang Genius Slayer ay tiyak na ikababaliw ng lahat. Umabot na siya sa detalye ng kasal at kung gaano karami ang magiging anak, kaya napagtanto ni Hayatong kailangan niyang pigilan ang kabaliwan. Huminga siya ng malalim at tinanggap ang alok para ipakitang kaya niyang sabayan ito. Sinagad pa niya ito't lumapit para imungkahing dapat nilang iselyo ang kasunduan sa isang halik. Ngunit hindi niya kinayanan ang presyon at umalis upang maligo. Habang naliligo, tinawag niya si Hayato para sa telepono upang makapag-record siya ng kanta, ngunit nang pumasok siya sa banyo, ay nakita niya ang gulo at naglinis. Lumabas si Sakura sa shower at nakita siyang hawak ang pambaba, kaya nagpanik ito at nagtangkang kunin ang telepono ng mabilis, ngunit nadulas siya sa isang pirasong sabon at natumba. Nagmadali si Hayatong tumulong ngunit napatuon ang kanyang mga mata sa iba. Paglabas, nagtaka siya kung iyon ang tinutukoy ni Karing mga babae at tubig, ngunit ginambala siya ni Sakura upang ipakita ang isusuot para sa araw na iyon. Pumunta sila sa lahat ng ganap nito't humanga siya sa kung gaano ito kapropesyonal. Nang matapos, iminungkahi niyang maglaan ng kaunting oras at pumunta sila sa setup para sa susunod na concert. Doon niya ipinakitang ang entablado ay parang lugar ng digmaan at pinagana ang 100 bago lumipad sa paligid. Biglang lumitaw si Charlotte at sinabing tinawag sila upang tumulong dahil plano ni Sakurang gamitin ang 100 upang lumikha ng mga ilusyon sa concert. Matapos gayahin si Tinkerbell, lumipad si Sakura sa braso ni Hayato at tinanong kung ano ang palagay niya. Pinuri niya ang kakayahan nito na gusto niyang marinig dahil naghahanda siya para sa mga tagahanga. Paglaon, umuwi si Hayato sa dorm at ipinaalam kay Claire na hindi siya kailangan ito hanggang sa susunod na hapon dahil maglalaan si Sakura ng oras sa pagsusulat ng kanta. Nang marinig ito, inimbitahan siya ni Claire sa summer home upang pag-usapan ang mahalagang bagay kinabukasan at aksidenteng nasabing di siya makapaghintay. Pagbalik sa dorm, tila walang tao sa paligid kaya ginamit niya ang pagkakataon upang maligo ng pribado, ngunit nagulat nang makita si Emiliang mag-isa sa loob. Sinubukan niyang iwan ito, ngunit tinawag siya pabalik at tinanong kung nais niyang sumama roon. Pumayag siya at umupo sila kung saan tinanong ni Emilia kung kumusta ang kanyang misyon. Nang banggitin niya ang pangalan ni Sakura, nainis ito't sinabing tawagin rin siya sa tunay na pangalan imbis na sa cover. Tinawag niya ito sa pangalan at tumayo naman ito't sinabing tingnan ang kanyang peklat, na tila nawawala na dahil nagkita silang muli. Nang patuloy niya itong titigan, nahiya siya at sinabi ritong lumingon palayo. Tinanong ni Hayato kung gusto niyang sumama sa Zwei Island sa susunod na mga araw dahil magiging libre siya matapos bisitahin ang presidente. Natuwa si Emilia at tumalon sa kanya at niyakap ito, ngunit sumakto naman ang pribado niyang bahagi sa kamay ni Hayato. Samantala, isang grupo ng variant na si Crovan, Nakri, at Nesat ang nanonood sa malayo matapos magpabagsak ng Savage at umaasang masasagawa ang misyon pagtapos ng concert. Kinabukasan, dumating si Hayato sa summer home ni Claire at natagpuan siyang nagre-relax habang pinapahiran ni Erica ng lobby. Nagulat siya sa tanawin kaya sinubukan siya lalong tuksuhin ni Claire
at pinakita ang buo, ngunit nahulog ang kanyang pantaas at sa halip ay napakita rito ang buong kargada niya. Umahon si Liddy sa pool upang burahin ang alaala ni Claire sa utak nito, ngunit nadulas siya, napunta sila sa kakaibang posisyon ni Hayato. Pagkatapos, sinabi ni Claire ang ulat ng HQ tungkol sa variable stone na ninakaw sa lugar noong nakaraang buwan. Ang bato ay mahalaga't planong gamitin ni Sakura sa concert, kaya posibleng ang mga magnanakaw ay bumalik para kumuha ng mas marami. Sinabi ni Claire na dapat siyang maging alerto't bantayan si Sakura at tinanggap niya ang misyon. Binago niya ang paksa at hinamon ito sa swimming competition at mayroon na siyang hinandang masusuot para sa kanya. Ngunit nang makita ni Hayato ang pulang speedo ay nawala siya, na kinagalit ni Claire. Nakipagkita naman siya kay Emilia ang nakabihis na ngayon bilang babae. Nag-aalala si Hayatong baka makita siya ng mga kaklase, ngunit tiniyak ni Emilia ang malayo sila sa Little Garden at di dapat mag-alala. Pagkatapos, hinila siya ni Emilia upang mamili at nang matapos magbihis, nakita niya itong nagtitingin ng alahas. Nag-alok siyang bilhan nito at natuwa siya, kaya pumili siya ng isa at sinabing dahil sa pendant ay opisyal ng sila. Mabilis niyang binago ang paksa at sinabing dapat nang umalis, ngunit paglingon ay nakita niya si Fritz at Trisha, kaya kailangan niyang magtago. Napunta sila sa isang palitan at hindi makapaniwala si Hayato sa sitwasyon, ngunit inamin Emiliang si Fritz ang nagsabi ng tungkol sa lugar na iyon. Nagmungkahi si Hayatong maghanap ng paraang makatakas, ngunit hindi alintana kay Emiliang bigyan siya ng magandang tanawin. Nang makatakas na, nag-alok si Emiliang kumuha ng inumin habang si Hayato ay naghihintay sa fountain, ngunit nang makaalis ay nakatanggap ito ng emergency call. Sinabi ni Claire na nawawala si Sakura sa kwarto niya at pinatay ang GPS, kaya kasalukuyan silang naghahanap sa kanya. Nang tumayo si Claire, binunyag niya ang ebidensyang sinusubaybayan si Hayato at binigyan ito ng sermon dahil sa pamimili habang siya na may nagtatrabaho. Humingi siya ng tawad ngunit sinabi ni Claire na dapat isama siya sa pamimili sa susunod at nakakagulat namang pumayag ito. Pagkatapos, napaisip siya sa kung saan, kaya maaaring nagtungo ang baliw na si Sakura nang bigla naman itong lumitaw sa kanyang tabing nakasuot ng balakayo. Sinabi ni Sakurang gusto niya itong dalhin sa isang lugar at diniit na wala ng oras, ngunit nang mag-atubili si Hayato, kinwestiyon niya ito dahil wala namang kailangang gawin. Matalino si Hayatong huwag hayaang magkita si Sakura at Emilia, kaya nagpasya siyang iwan si Emilia at sumama sa kanya basta't makontak ang assistant nito. Pagkatapos, bumalik si Emilia ang may dalang inumin, ngunit nalaman niyang iniwan siya at sa text lang ito nagpaliwanag. Naisip ni Hayatong yari siya habang sinasabi naman ni Sakura sa assistant na huwag mag-alala at pinakausap si Hayato para makasiguro. Sa student council, ipinaalam kay Claire na natagpuan na si Sakura at kasama nito si Hayato, kaya naman lalo siyang nainis rito. Samantala, dumating si Sakura at Hayato sa Grand Canyon ng isla at sinabi ni Sakurang siya ang bayaning pumrotekta sa tanawin yon na mahalaga sa kanyang ina. Habang naroroon, nagsimulang umawit si Sakura ng kanta at sinabi ni Hayatong ang kapatid niya ay madalas ring awitin yon. Sinabi ni Sakurang imposible dahil ang ina niya ang gumawa nun para sa kanya at hindi pa ito narinig ng iba. Tinanong niya ang pangalan ng kapatid nito at napagtantong nagkita na sila noon matapos ang pag-atake ng Savage ilang taon na ang nakalipas. Naalala niya rin kaya sinabi ni Sakurang siya at ang kapatid ay nasiyahan sa pagkanta niya at bago sila umalis, sinabi niyang ang pagkanta nito ay nagpagaan sa kanya. Sinabi ni Sakurang ang mga salita nito ay binago ang buhay niya at nagbigay ng kumpiyansang kailangan sa pag-awit. Pagkatapos nun ay dumating ang ama niya upang kunin siya, ngunit nang umuwi ay nagkaroon siya ng hindi kilalang virus na kapareho ng nangyari kay Karen. Nawala ang kanyang boses at binenta siya ng kanyang ama sa isang research facility. Doon sila tinurukan ng bakunang nagmula sa likido ng mga Savage, sa ilalim ng utos ng direktor na si Vitaly. Bagaman maraming batang nasawi dahil sa malakas na bakuna, nakaligtas si Sakura at nabalik ang boses. Ngunit patuloy nilang tinurukan ang mga bata ng bakuna sa pag-asang makalikha ng artipisyal na mga Slayer. Kahit pa nagtagumpay ay patuloy pa rin nilang tinurok ang mga bakuna na nagdudulot ng marahas na mga pagwawala. Kumakanta si Sakura para pakalmahin silang lahat, ngunit walang nakarecover ng buo sa mga ito. Sa kabila nito, nakaligtas si Sakura at nasagip, ngunit siya ay Slayer na, bagaman hindi siya nakikipaglaban. Nagulat si Hayatong variant shot nang magtaka si Sakura kung bakit alam ang tungkol rito, inihayag niyang siya rin ay isa. Iniisip ni Hayatong himalang binago nito ang kanyang buhay, sinagip ang mga isla, at may pareho pang kapalaran. Ginanahan siyang magsulat ng mga kanta at sinabing kailangan ng bumalik. Sumakay sila ng bus at natulog si Hayato, habang iniisip ni Sakurang may kailangan siyang sabihin sa kanya. Bago siya makapagsalita, bumangga ang bus at may Savage na sumalakay sa kanila.
Ang mga tao ay lumabas para magtago at si Hayato ay lumabang mag-isa. Natanggap ni Claire ang balita tungkol sa pag-atake at sinabi ni Chris na humingi na sila ng tulong sa malapit na mga Slayer pero si Hayato ay mag-isa sa ngayon. Sa laban, napagtanto ni Hayatong wala siyang gaanong liksi kung wala ang kanyang battle suit. Nang magkarga ang Savage para sa atake, tumakbo si Sakura upang tumulong at sinabing mag-focus ito sa offense at siya sa depensa. Nagpasalamat si Hayato dahil may silbi si Sakura at hinanda ang kanyang espada para umatake. Tumalon siya at pinuntirya ang core at matapos ibigay ang lahat ay nagawa niyang pabagsakin ito. Agad siyang niyakap ni Sakura at tinawag na asawa pero sinubukan niyang ilayo ito upang hindi mag-isip ng mali ang mga tao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat dahil may bagong Savage na dumating at umatake ng malakas sa depensa ni Sakura. Sa pag-abante ng Savage ay naniga si Hayato pero butit na baril ito ni Fritz at sinuntok ni Risha ang lupa kaya nawalan ito ng balanse. Andun rin si Emilia at hiniwa ang braso nito. Masaya niyang tinawag si Hayato pero nakitang kasama si Sakura at bumalik sa pagsiselos kahit hindi girlfriend. Ginambala ng Savage ang ganap nila kaya sinipa ito ni Rish at binigyan si Emilia ng tsansang hiwain ang isa pang braso pero nang barilin ni Fritz ang ulo ay nauwi lang sa dent. Sinundan ito ni Risha ng napakalakas na sipa ngunit hindi pa rin umabot sa core. Naghanda si Emiliang tapusin ito, ngunit sinalag ng Savage ang araw at napagtanto nilang ito ay nagre-regen o may kakayahang pagalingin ang sarili. Naghanda ulit si Emilia at sinabi kay Fritz at Rishang takpan siya, kaya ginawa nila ang bahagi tinanggal niya ang braso at doon nagawa ni Hayatong wasakin ang core. Ngunit agad siyang pinatalsik ng Savage na bumilis ang pag-regen kaysa nung una. Malapit nang maminsala ang Savage nang sumigaw si Sakurang huminto ito tumugon naman kaya ginamit ni Hayato ang pagkakataon upang umatake ngunit pinaatras siya ni Krovan. Nagulat si Krovang nagawa ni Sakurang pasunurin ang Savage at dahil doon ay nagka-interes siya. Lumapit si Nessa at kay Hayato at kinopya ang espada at tumingin sa Savage na umaatake ngunit hinati ni Krovan ang atake at pinigilan ni Nakri ang mga mamamayang mabarbecue. Tinapos ni Nesat ang Savage gamit ang kopyang espada at nagpatuloy lang habang umaagos ang likido. Sinubukan ni Rishang pahintuin siya upang hindi mabaliw ngunit dinilaan ni Nesat ang likido kaya nagmadali na si Rishang pigilan siya. Pinatigil siya ni Nakring kinagalit ni Fritz ngunit bago makabaril ay pinabagsak siya ni Nakri. Sumali si Emiliang mainit ang ulo pero nang subukang umatake ni Krovan, pinigil ni Hayato ang patalim at nagulat ito. Naalala ni Hayato ang impormasyon ni Claire sa nakaw na variable stone, at naisip na sila ang salarin. Humarap si Emilia kay Nakring halos talunin siya, habang si Hayato ay nakakaya pa ring lumaban kay Krovan kahit walang variable shot. Ngunit pinagana ni Krovan ang variant para tapusin ang laban, at nagulat si Hayato nang makita ito pero nagawa pa ring sumalag. Nag-alala si Emilia kaya nabuwal ang sarili niyang espada, ngunit ginawa niya itong kanyon at winasak si Nakri. Sinubukan niya rin ito kay Krovan, ngunit madali itong sumalag gamit ang braso at sinabing pareho ang abilidad niya kay Nesat. Tinanong ni Emilia kung anong pakay nila, ngunit sinabi ni Krovang tapos na sila't bit-bit na ni Nesat ang mga Savage Core. Binanggit ni Krovan ang pasayahin si Betalit na kilala ito ni Sakura, ngunit umalis na sila bago dumating ang rescue squad. Nakipagkita naman sila kay Claire, na nagsabing marahil ito ay ang mga hunter na mga slayer na walang sinusunod na batas. Pagkatapos, ipinakita ni Chris ang footage ng huling Savage na natagpuang wala ring core na marahil ay gawa rin nila. Ipinaliwanag ni Charlotte na ang mga core ay katulad ng variable stone na ibig sabihin ay nakokonfigura upang gumana bilang 100. Hiniling ni Claire na panatilihing lihim ang pag-uusap at masaya siyang ligtas sila. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Emilia sa pagdala kay Fritz at Rishang hindi pa aprobado sa labang maaaring ikapahamak ng buhay nila. Gayunpaman, pinuri niya ang nagawa nila at sinabing ikukonsidera ang pagpasok sa selections. Samantala, naghanda si Sakura para sa performance kinabukasan at nang sabihin ni Soufflé na makakakanta na para sa kanyang ina ay medyo nalungkot siya. Kasabay nito, binisita ni Hayato si Karen sa ospital na tinuro kung paano sumigaw ng tama sa concert ni Sakura. Habang andoon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sakura at tinagpo ito sa beach. Sinabi niya kung gaano kasaya si Karen sa concert, ngunit pinunto ni Sakurang kaya lang may epekto ang kanta niya sa tao ay dahil isa siyang variant. Maraming tao ang nahawaan ng virus kaya natatap niya ito dahil isa siyang variant, na nangangahulugang ang pagkanta niya ay walang iba kundi panlilin lang. Sinabi ni Hayatong hindi yon ang kaso, ngunit nagsimula siyang umiyak at pinaalala sa kanyang kahit ang Savage ay tumugon sa kanyang boses. Ngunit hinawakan siya ni Hayato at pinaalala sa kanyang noong bata sila,
Iniisip niyang maganda ang kanyang kanta at naabot niya ang puso nila ni Karen bago pa maging variant. Naantig si Sakura kaya pinunasan na niya ang mga luha at sinabing lalo pa siyang mahuhulog dito ng mas malalim. Sa pahayag na yon, nakaramdam si Hayato ng kakaiba, ngunit nagrelat siya nang ilipat ni Sakura ang paksa sa concert niya bukas. Libo-libong fans ni Sakura ang dumating kinabukasan, kaya pinagana niya ang 100 at binigyan sila ng performance kung saan si Hayato at Karen ay sobrang natuwa rin. Sa main act, inawit niya ang isang kanta sa unang pagkakataon na nakilala ni Karen mula sa babaeng nakilala noon. Ang mga manonood ay humanga at kahit ang mga nasa stream ay hindi maalis ang kanilang mata, kaya malinaw na matagumpay ang concert. Pagkatapos, paalis na si Sakura kaya binigyan niya ng autograph si Karen at sinabing dapat silang kumantang magkasama sa susunod na magkita gaya ng dati. Nagpaalam siya kay Hayato't humalik na kinagulat ng lahat at nangakong babalikan siya sa lalong madaling panahon. Tulad ng pangako, kinabukasan ay nagising si Hayatong nasa ibabaw si Sakura kaya napatalon siya. Pumasok si Claire at inakusahan siya ng iligal na pagpasok, ngunit dumikit siya lalo bilang rebelyon. Dumating si Emilia at nagtaka kung bakit lahat ay naroon kaya pinagtalunan nila ang walang alam na uslak. Paglipas ng mga araw, pumunta sila sa beach at kahit si Nurse Bubble Platz ay sumama para kay Karen. Dumikit ng husto si Sakura kay Hayato, ngunit nagreklamo si Emilia dahil isa lang ang puwang ng kanyang puso para sa Flatchester. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagbihis bilang babae at natalo rito. Masaya ang lahat at nagdala pa si Sakura ng tanghalian, ngunit naiirita si Emilia sa kanyang presensya, lalo na't kasali na ito ngayon sa Little Garden. Sumagot si Sakurang silang dalawa ay halos kahina-hinalang parang si Naruto at Sasuke, at sinabing lahat sa paaralan ay pinag-uusapan sila. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag sila ni Risha para mag-volleyball, ngunit halos tapusin ni Risha si Hayato sa kanyang malakas na serve. Nagdesisyon si Emiliang maglaro din ng marumi at mabilis na lumala ang laban. Samantala, sinusubukan ni Claire na mag-relax mag-isa nang biglang dumating si Eric ang nagtanong kung maaari siyang lagyan ng lob sa harap. Pinilit ni Liding siya ang gagawa nito at nag-away ang dalawa kung sino ang magiging mapalad na magpahid ng lob sa kanya. Lalo pang gumulo ang kanilang laro nang habulin ni Hayato ang bola at natumba sa pagitan ng kargada ni Claire kung saan ito ay mas malaki pa sa bola. Dumating naman ang Chopper sa beach at lumabas si Judar, na matandang kapatid ni Claire at CEO ng Warslan. Umakto siyang masayang makita ang kapatid pero ditiwala si Claire at tinanong ang pakay niya. Sinabi niyang nais lang makita ang matatapang na mandirigma at tumuon kay Hayato at pinuri siya bilang umuusbong na bituin ng Little Garden at pagtapos ay bumulong tungkol sa taglay niyang banal na dugo. Matapos batiin ang lahat, sinabi niya kay Claire na sumama sa Chopper kaya umalis na silang magkasama. Paglaon, nakatanggap si Hayato at Emilia ng text na agad magtungo sa silid ng konseho. Doon sinabi ni Claire na magkakaroon sila ng anti-savage operation kasama ang ibang task force ng organisasyon. Tinanong ni Fritz at Risha kung bakit sila naroon at opisyal nang inanunsyo ni Claire na sila'y miyembro na ng selections at lalahok sa operasyon. Pagtapos ng pulong, nakita ni Judar si Hayato at hiniling na makausap kaya sumama si Hayato. Sa elevator ay tinanong ni Judar kung alam nito kung anong nagpapatakbo sa Little Garden at sinabi ni Hayatong nuclear fusion reactor. Binunyag ni Judar na yon ay panakip lang at kailangan ng Academy ng higit pa sa isang nuclear reactor upang gumana. Pagbukas ng ilang pinto, ipinakita niya kung ano talaga't nakita ni Hayato ang babaeng natutulog sa pad na may mga kawad na nakakabit rito. Ipinaliwanag niyang ito ay si Liza at siya ang unang artipisyal na nilikhang Slayer at Varian kung saan siya rin ay kapatid nilang dalawa ni Claire. Biglang lumitaw si Claire na may baril na nakatutok kay Judar at tinanong kung bakit niya dinala si Hayato roon. Sinabi ni Judar na si Hayato ay magiging top slayer, kaya dapat niyang malaman ang bagay na kailangang protektahan anumang mangyari. Nagpaputok si Claire sa pagtawag niyang bagay sa kapatid, ngunit sinabi nitong si Hayato ay may banal na dugong makakagising kay Liza. Pinahawak ni Judar si Hayato sa kapsula at pinalabas ang enerhiya, pero kahit nagliwanag si Liza, ay walang nangyari. Sinabi ni Judar na hindi ito sapat, ngunit aalis na siya, at sinabing habang buhay si Vitali, ay maaari nitong punteriyahin si Liza. Sa daan pataas, sinabi ni Claire kay Hayatong ilihim ito at malalaman niya ang iba pang detalye sa tamang oras. Pagkatapos, umalis ang grupo at muling tinalakay ni Claire ang plano. Binanggit niyang maaari nilang makasalubong muli ang mga hunter, kaya sila ang pinili ni Judar para sa misyon. Pagdating nila sa kampo, kinabahan si Risha sa ganun kalaking puwersa, ngunit tinawag na sila ni Erika para magpatuloy. Biglang may tumakbong uslak na tinawag si Emiliang Princess at sinabing namis niya ito ng sobra.
Pinigilan ni Emilia ang kanyang bibig upang hindi makasalita at pagtapos ay lumayo sila upang mag-usap ng maayos. Ipinakilala niya ang sarili bilang Claudia, na kaibigan ni Emilia, at nakiusap ritong bumalik na sa bahay dahil lahat ay namimiss na siya. Nagtaka si Hayato kung ano ang tungkol sa prinsesa, kaya inamin ni Emilia ang itinatago niyang lihim sa loob ng 10 taon na siya ay prinsesa mula sa maharlikang pamilya. Pagkatapos, tumanggi siyang bumalik kasama si Claudia, na kaagad namang nagkaroon ng tantrum. Tinulak siya ni Emilia at humawak kay Hayato habang sinasabing ito ang mas gustong makasama. Dahil dito, nagalit si Claudia at hinamon siya sa duelo kung saan si Emilia ang premyo. Hindi makapaniwala si Hayatong nahatak siya sa isa pang duelo ng dahil kay Emilia, pero napilitan siyang sumang-ayon. Sinabi ni Claudia ang unang makakatama ang mananalo, ngunit hindi pwede ang 100 o energy sensing. Pumayag si Hayato at naghanda, at kahit ininsulto ni Claudia ang napiling armas ay sinabi niyang ayos lang siya. Nagsimula ang laban at naunang kumilos si Claudia at umiwas si Hayato. At nang tumingin si Claudia para sana sa atensyon ni Emilia, ay nakatuon lang ito kay Hayato. Lalong nagalit si Claudia, kaya binigay niya ang lahat kay Hayato at tinawag itong maruming lalaki. Pinaikot niya ang kadena ng mabilis hanggang sa lumikha ito ng hanging pinadala niya kay Hayato. Gayunpaman, nag-focus si Hayato sa teknik at sa tamang timing, winasiwas niya ang espada, hiniwa ang bola, at ibinalik sa kanya. Sinubukan niyang tiyaking ayos lang si Claudia, pero tumakbo si Emilia sa tabi niya at yumakap habang bumabangon si Claudia ang humihingi ng isa pa. Tumanggi si Emilia ang pansinin ang kabaliwan, kaya sumumpa si Claudia ang gaganti kay Hayato at tumakbong umiyak. Pagtapos, pumunta sila sa bayan upang kumain, ngunit may mga taong dumaang nakabalabal na lumalabas na mga hunter pala. Kinabukasan, lahat sila ay tinalaga sa iba't ibang squad at napunta si Claudia sa kanila, kaya nangako siyang ipapakita kay Hayato ang lakas. Pinigil siya ni Claire at sinabing kahit gusto niyang dalhin si Emilia pauwi, siya ay isang mahalagang asset sa academy at gagawin nila ang lahat upang manatili ito roon. Umaasa siyang magfo-focus ito sa misyon ngayon, kaya sumang-ayon na si Claudia. Pagkatapos, ang mga helicopter ay handa ng umalis at oras na upang simulan ang misyon. Pagdating nila, agad na tumapo si Claire ng mga savage ng mag-isa, kaya sinabi ni Emilia kay Hayatong hindi sila dapat mapag-iwanan. Gayunpaman, inilabas ni Claudia ang 100 upang ipakita ang kakayahan at pumuksa ng isa, ngunit iniwan ang panapos kay Emilia ang nag-power up para wasakin ang core nito. Agad lumundag si Claudia kay Emilia at sinabing ang teamwork nila'y hinding-hindi mapapantayan ni Hayato. Habang sumusuko na si Claire sa katinuan ng babae, sinabi ni Ericang hindi siya makahanap ng ibang savage sa paligid kaya sinabi ni Claire na simula pa lang ito. Samantala, nagmamasid ang mga hunter sa kanilang ginagawa at nagagalak sa dami ng kayamanang naghihintay. Sila Risha ay pumuksa rin ng ilan, kasama ang bagong kaalyado, ngunit binanggit ng mga superior ang paggamit nila ng sobrang enerhiyang di tatagal. Samantala, nag-set up na sila Claire ng kamput kumain habang patuloy na naglilitan niya si Claudia tungkol sa hindi pagtama ni Hayato ng anumang panapos. Sumagot si Hayatong masaya na sa pagsuporta lang, kaya humanga si Emilia at lalong nainis si Claudia. Sinabi ni Erica kay Claudia ang ayon sa ulat ay maaaring umulan, pero sinabi ni Claudia hindi iyon problema maliban sa beam weapons. Paglaon, minungkahi ni Claudia maghati ang grupo at magpalitan ng tig-4 na oras sa tulog. Nag-alok si Emil na magbantay kasama si Hayato, habang natutulog ang iba, ngunit sinabi ni Claire na mapanganib kung magkasama sila. Ginamit ni Claudia ang pagkakataon para sumulsol at minungkahing sila na lang ang magsama. Hindi natuwa si Claire at alam niyang hindi maaaring magsama ang dalawa, kaya napunta si Emilia kay Ericang nagsabing kailangan nilang makagawa ng apoy bago pa magsimula ang ulan. Sa loob ng tent, nahihirapan si Hayatong matulog at tiningnan si Claire na sinabing bahagi rin ng kanyang misyon ang matulog, habang masaya namang nakikinig si Claudia. Paglaon, inulat ni Ericang ayon sa HQ, nakapuksa sila ng 42 na mga savage, na nangangahulugang mas marami pang savage doon kaysa sa inaasahan nila. Sinabi ni Claire na dapat maging alerto at hinila ni Erica si Emilia para sa 4 na oras na pahinga. Nagbanding naman si Claire at Hayato sa ilalim ng bituin at sinabi ni Hayatong magugustuhan ito ng kapatid. Namangha si Claire sa malasakit niya rito at sinabing umaasa siyang makakalikha sila ng mundong kampante ang lahat at nakakatingin sa langit tulad nila. Dumating naman si Claudia at sinabing ang tanawin ay mukhang kinuha ng direkta sa isang romantikong pelikula kaya naman nahiya sila. Naging seryoso siya at sinabing nakakita siya ng aninong gumagalaw patungo sa lawa. Minungkahi niyang tingnan nila iyon at siya na may mananatili sa kampo sakaling may emergency para mabigyan ng babala ang iba.
Pumayag si Claire, ngunit hindi nakapagpigil si Claudia at minungkahing mag-date na sila kung wala ring Savage, at maaari silang magdikit hanggat gusto nila. Namula ang mukha ni Claire at nagkunwaring hindi gusto ang ideya, ngunit tinawag niya si Hayato't umalis upang suriin yon. Nang wala na, nagalak si Claudia sa naging plano at sinabing tama siyang may nararamdaman si Claire dito, kaya ang pagreto sa kanila ay makakatulong para maalis si Hayato sa eksena. Totoong nakakita si Claire at Hayato ng Savage gaya ng sinabi ni Claudia, ngunit nang subukang mag-radyot ipaalam ito ay nagka-transmission error at di nakakonekta. Nagpasya siyang kaya nilang puksain ito dahil isa lang naman at nagmadali para atakihin ito. Gayunpaman, nadulas siya at nahulog ang armas na nagbigay daan sa Savage upang makaatake. Butit na iligtas siya ni Hayato at hiniwa ang mga braso nito na sinundan niya ng isa pa sa ulong agad sumira sa core nito. Giniit ni Claire na hindi kailangan ng tulong ngunit nagpasalamat pa rin at sinabing kailangan niyang maligo bago bumalik sa kampo. Sa kampo, sinabi ni Emiliang hindi siya makatulog nang hindi nakakausap si Hayato, ngunit nagkunwari si Claudia ang nag-aalala at sinabing pumunta si Hayato at Claire sa lawat nag-date. Sa parehong sandali, inalis ni Claire ang kanyang suit at nagtungo sa tubig na maikukumpara rin sa hot spring dahil sa geothermal properties nito. Sa kampo, tumanggi si Emiliang maniwala, ngunit siniguro sa kanya ni Claudiang totoo iyon at sinabihan siyang iwan na ito't umuwi na lang. Ngunit iginiit ni Emiliang kahit totoo iyon ay hindi siya susuko at tatakbo pa uwi. Samantala, tinanong ni Claire si Hayato kung mas kontrolado na niya ang variant at sinabi nitong di pa muling nagkaproblema ngunit di pa ito napagana sa tunay na laban mula ng insidente sa Zwei. Tinanong niya ang pakiramdam ng variant at sinabi nitong parang mabagal ang takbo ng oras at ang pandama ay tila malayo. Sinabi ni Claire na marahil naranasan din ito ni Liza, ngunit ibinunyag niyang ibang uri ito ng variant. Ang Savage fluid ay tinurok sa fertilized egg at ipinanganak na siyang variant. Tinanong ni Hayato kung si Vitaly ang salarin, ngunit ibinunyag ni Claire na si Vitaly ay assistant lang at ang taong namahala ay ang ina nilang si Linus. Tila naniniwala si Linus na ito ang tatalo sa mga Diyos sa kung saan mang lugar. Pinakita ni Liza ang talento bilang Slayer, ngunit isang araw ay naglabas siya ng kapangyarihang nagligtas kay Claire sa Savage. Mula noon, natutulog na siya sa pad, ngunit ang katawan niya ay patuloy na naglalabas ng sapat na enerhiyang nagpapatakbo sa Little Garden, kaya siya ang alas ni Judar. Inamin ni Claire na ang dahilan kung bakit siya ang kapitan ng Little Garden ay upang bantayan si Judar at alagaan ang mas batang kapatid kahit pamukhang makasarili dahil ito ay tungkol sa kanyang pamilya. Tinanong niya kung iyon ba ay isang kabiguan bilang kapitan, ngunit tumutol si Hayato't sinabing pareho lang sila at Slayer lang rin siya dahil kailangang magamot ng kanyang kapatid. Naniniwala siyang karamihan ay lumalaban sa parehong rason at hindi dahil sa kabalbalan ng kapayapaan o kabutihan sa mundo. Namangha si Claire sa sagot nang bigla siyang makatanggap ng emergency call. Nagmadali siyang umahon para makinig ngunit biglang nadulas at nahulog sa posisyon, kasama si Hayatong ang mga kamay ang pinakaswerte sa mundo. Napatalon si Claire at inakusahan siyang tumingin at pumisil pa kaya tinakpan niya ang mukha at ibinigay rito ang SWAT habang nangangako itong gagawin siyang responsable para doon. Tumugon si Hayato sa emergency call at nakipag-usap sa isa pang Slayer na nagsabing ang Squad D ay napuksa ng mga hunter na target ang lahat ng squad. Napagtanto ni Claire na sila rin ang nasa Zwei Island at malamang na nag-jam ng komunikasyon kaya minungkahi ni Hayatong bumalik sila sa kampo upang tingnan ang iba. Nakakita sila ng red flare at nakilala itong kay Fritz kaya sinabi ni Claire kay Hayatong bumalik sa kampo at ipaalam sa iba dahil siya ay pupunta at tutulong kila Fritz. Nag-aalala si Hayato sa kanya, ngunit sinabi ni Claire na siya ang council president at trabaho niya iyon. Samantala, si Fritz ay pinatulog ng isa sa mga hunter, kaya naiwan na lang si Libing nangakong hindi susuko bago dumating ang iba. Gayunpaman, sinabi ng lalaking niloloko niya lang ang sarili at agad pinagana ang variant mode, ngunit nagawa niyang pigilan ito. Sa kasamaang palad, tinapon siya nito at sinabing tapos na at kukunin rin niya ang 100. Bago pa siya makadikit, isang beam ang nagpaatras sa kanya, at lumitaw si Claire sa itaas nila, na nakasuot ng full body armament. Kahit ang mga hunter ay kilala siya at tinuring niya itong karangalan, ngunit tinanong niya ang alam nila kay Vitaly at nag-alok ng seguridad kung makikikopera sila. Sinubukan ng isang variant na umatake, ngunit agad siyang pinatalsik nito at tiniyak na walang silbi ang paglaban kahit pa mga variant sila. Ngunit lumitaw ang madilim na mga ulap at umulan, na tila malas para sa kanyon ni Claire. Agad sumenya si Crovan sa mga babae at parehong umatake gamit ang mga proyektil ni Nakri, ngunit imbis kay Claire, ay tinarget nila ang mga kanyon.
Sinubukang umiwas ni Claire, pero nakalapit si Crovan at pinatalsik siya sa gilid bago subukang tapusin, ngunit nasagip ito ni Ericang binalot ang kalaban sa kanyang kadena. Ang iba pa sa grupo ay dumating upang tumulong at sinabi ni Claire sa kanyang sumuko na, ngunit pinagana ni Crovan ang variant at binasag ang kadena at sinabi pang normal na araw lang ito sa kanila. Kinopya ni Nesat ang mga kanyon at sumalakay kaya nakaatake rin si Crovan, ngunit sumugod si Hayato at sinabing siya na ang bahalat nagbanggaan ang patalim nila. Hinarap muli ni Emilia si Nakri, ngunit hindi nagtagal bago nito maipit ang mga armas niya sa pader, at sinabihan siyang sumuko. Gayunpaman, binugbog siya ni Emilia ang masasabing tila personal. Nakita ito ni Nesat at nagsimulang umatake, ngunit nakaiwas si Emilia at sinira ang armas niyang nag-iwan ritong walang depensa. Sinubukang kopyahin ni Nesat ang armas ni Emilia, ngunit binago niya ang anyo nito bago makopya at napagtantong di magagamit ang kapangyarihang wala ang mata. Tinanong ni Nesat kung kukunin talaga ang mata niya at tinanong ni Emilia kung ito'y para manakit o para makita ang magandang mundo. Habang umaatake, sinabi ni Crovan ang tanging bagay na nakita nila ay kawalan ng pag-asa at layunin nilang baguhin ito. Nawalan siya ng kontrol sa galit at nagsimulang lumiwanag at nakita ni Hayato ang alaala niya. Nang sila'y bata pa, bahagi sila ng grupo ng aliping madalas bugbugin tuwing bumabagal at binibigyan lang ng katiting para mabuhay. Isang araw, nagawa nilang makatakas mula sa pasilidad, ngunit nauwi lang ito sa pagtitiis nila sa tuyong kanyon. Dito nadula si Nesat at nahulog sa matalim na batong lubhang puminsala sa mata niya. Natagpuan sila ni Vitaling sinabing maaari niyang pigilang mawala ang paningin niya at bibigyan sila ng kapangyarihang lumaya. Sa kasalukuyan, tumanggi si Crovan umatras, ngunit naglunsad si Hayato ng makapangyarihang atake at pinabagsak na siya. Nang muling bumangon, sinamon niya ang variant power, at ginamit ito laban kay Hayato, ngunit napagtanto ng lahat na kailangan rin nilang kumilos. Napansin ni Claire ang bag ng mga 100 at sinabi ni Crovan dapat muna silang tumigil at pupuksain niya ang Savage, para sa kanila, ngunit kapalit nito'y kanila na ang core. Nakalkula ni Lizang pinakamataas ang tsansa sa sabay-sabay na atake ng mga squad. Tinawag ni Claire ang lahat ng squad, pinangunahan ang misyon, at sinabi sa lahat na maghanda habang inuutusan niya si Hayatong ibigay rito ang panapos. Gayunpaman, sa pag-atake nila'y naglunsad rin ang Savage ng Energy Blast sa ibang squad at pinigilan silang sumali sa group attack. Dahil dito ay hindi gumana ang plano nila tila nawalan ng pag-asa, ngunit sinabi ni Charlotte na may isa pa silang maaaring gawin. Nag-alangan siyang sabihin, ngunit ibinunyag ang rekomendasyon ni Lizang ibahagi ni Hayato ang variant power niya kay Claire. Nabaliw si Emilia nang malaman na kailangan nilang maghalikan, at tila si Claudia lang rin ang natuwa sa ideya. Nagbabala si Charlotte na walang nakakaalam ng pangmatagalang epekto nito sa katawan, ngunit sinabi ni Claire na kailangan pa rin itong gawin upang mapuksa ang Savage. Tinanong ni Claire kung ayaw ni Hayatong halikan siya at sumagot na di yon ang problema. Nakatanggap sila ng ulat ng isa pang energy burst mula sa Savage, at kahit si Emilia ay nagsabing bilisan na. Pumunta sila sa gilid at nagbigay si Hayato ng mahabang nagdulot ng pagdaloy ng kapangyarihan sa katawan ni Claire. Sinabi niya sa lahat na subukan muli ang group attack, kaya lahat ay nagpaputok mula sa mga squad. Ginamit ni Claire ang variant power upang palakasin ang atake at sa wakas ay gumana rin ang plano nila dito. Iniwan niya ang natitira kay Hayato kaya nilabas nito ang full body armament at lumipad patungo sa lamok. Sinubukang kumontra ng Savage, ngunit hiniwa ni Hayato ang atake at binasag ang core. Pagkatapos ay umuwi na sila at iniwan ang natitirang bahagi ng misyon sa iba pang mga squad. Tinanong ni Erica ang plano ni Judar sa pagdadala ng mga hunter sa Little Garden, ngunit wala ring ideya si Claire. Paglaon, sinabi ni Charlotte kay Emilia ang magiging ayos lang si Hayato at nang umalis ito ay hinalikan ni Emilia ang uslak. Doon pumasok si Sakura at Karen at inakusahan siyang masyadong kahina-hinala. Nang magising si Hayato ay natuwa silang ayos lang siya. Samantala, tinignan ni Vitaly ang mga nilikha at sinabing wala nang hadlang sa kanyang plano. Makalipas ang ilang linggo, may squad na humarap sa kakaibang Savage na walang core. Biglang narinig ni Wendy ang matalim na tunog at lumitaw si Vitaly sa likod at pinatulog siya at sinabing tagumpay ang test. Samantala, ang grupo ay bumalik mula sa bakasyon at kinumusta ni Hayato ang mga hunter. Sinabi ni Claire na sila ay nakapiit sa underground facility at ayos lang ang lagay, ngunit tumatangging magbigay ng impormasyon. Sa ibang balita, natuklasan ang lab ni Vitaly, ngunit matagal na siyang wala pati ang mga importanteng impormasyong dating andoon. Dahil dito, isang joint task force ang bubuin upang pangasiwaan ang seguridad sa school festival ng Little Garden. Sinabi ni Sakurang magiging masaya ang festival at magko-concert siya gamit ang lihim na armas.
Inulat ni Erikang sa paghahanda para sa kaganapan, umorder sila ng mga automatic cleaning robot dahil marami ang magiging bisita. Paglaon, pumunta sila sa paliparan at hindi nila inaasahang makikita muli si Claudia at agad itong lumipad upang batiin si Emilia. Lumabas din si Wendy kaya si Rish at Fritz ay nagmadaling batiin siya at tinanong si Ali, ngunit sinabi niyang di pa ito nakita mula ng huling misyon. Nagpatuloy ang paghahanda para sa festival at ang paaralan ay abala sa iba't ibang aktibidad. Napansin ni Hayato si Sakurang nagmamanman sa ospital kaya sinundan niya ito at nagulat nang makita itong kasama si Karen at Charlotte. Nalaman niyang si Karen ay planong kumanta sa concert na siyang lihim na armas na tinutukoy ni Sakura. Pinakita ni Karen ang 100 na kanyang gagamitin sa entablado kasama si Sakura. Nagulat si Hayatong may affinity siya dito kaya sinabi ni Charlotte na ang treatment niya ay nagbigay sa kanya ng kakayahan. Tila nasasabik si Karen makatulong sa pamamagitan ng pagkanta kaya hinikayat siya ni Hayatong magpatuloy lang. Sa kasamaang palad, pinaalis siya ni Sakura at sinabing kailangan niyang maghintay ng concert para makita siya. Kinabukasan, dineklara ni Claire ang official opening ng school festival at lumagsa ang daan-daang mga bisitang nagbigay sa mga estudyante ng maraming trabaho. Si Claudia ay naitalaga sa seguridad ng paliparan, kaya halos mabaliw siya kumpara sa karaniwan dahil hindi kasama si Emilia. Si Mimi naman ang nag-asikaso sa mga hunter at naghain ng pagkain mula sa festival. Nang umalis siya, nagtaka si Crovan kung bakit mabait sila sa mga kaaway kaya sinabi ni Nakring maaaring nililin lang sila dahil kinuha rin ang 100 nila. Ngunit pinunto niyang hindi nila kinuha ang kay Nesat dahil hindi ito makakakita. Iniisip ni Nesat ang tanong ni Emilia at pinaalala ni Nakri ang sinabi ni Vitaling ang mga Slayer ay sinusubukang sakupin ang mundo, ngunit hindi na sila kumbinsido. Sa labas, nagpapahinga si Hayato at Emilia at naglakad sa festival ng magkasama. Gusto ni Emiliang dumikit kung maaari, ngunit natatakot si Hayato sa isipin ng mga tao dahil kilala siya roon bilang si Emil. Nakita nila si Risha at Erikang nakasuot ng pangyaya at sinubukan ni Erikang magpaliwanag kaya kinunan ito ni Emilia ng larawan upang magkaroon ng magagamit laban sa kanya. Habang sinusubukan ni Erikang ipabura ang larawan, sinabi ni Rishang dapat silang pumunta sa cafe at nagbigay ng senyas sa iba pang mga yayang ihanda ang kanilang riz. Nang pumasok sila, nahiya si Hayato kaya naman nagselo si Emilia at nainggit dahil nais ring makapagbihis bilang babae. Narinig ito ni Erika at nagpa siyang gumanti kaya pinahatak niya ito sa iba pang yaya upang gawin ang kanilang trip. Bumulong si Hayato kay Erikang baka malaman ng mga taong siya ay babae, ngunit tinukso siya ni Erika sa ganda ng suot nito kaya naman namula ang kanyang mukha. Nang bumalik sila, ipinakita nila si Emilia at siniguro ni Erikang mapapatitig si Hayato sa mga bahagi niyang talagang duduling sa mga mata nito. Hinikayat niya si Hayatong subukan ito at bigla siyang sinabihan ng lahat ng mga yaya sa cafe na damahin. Sinabi ni Emilia ang walang problema basta si Hayato, kaya wala nang nagawa si Hayato, kundi sumuko sa matinding presyon. Inangat niya ang braso, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig kahit mga tuwalya lang naman iyon. Nainip na ang mga babae at tinulak siya, na nagdulot sa kanyang mapatumba kung saan ang kamay niya ay sumakto ng pwesto. Nagbigay siya ng ilang pisil at nagkomentong parang hindi ito mga tuwalya, at doon nilabas ni Erika ang mga tuwalya at sinabi ni Emiliang nakahawak ito sa tunay na dibdib. Bago pa magkunwari si Hayatong hindi nasiyahan, ay kumuha na si Erika ng maraming larawan nila't balak itong ipadala sa lahat. Halos mawala ng buhay si Hayato, ngunit hindi alintana kay Emilia ang mga chismis. Lumapit pa siya para sa halik ng hilingin ng isang yaya, at nang humingi ng tulong si Hayato kay Erika, ay nagsuot ito ng uniforme at nagtrabaho. Dumating naman si Judar na may kakaibang tingin sa mata't sinabing panahon na. Sa paaralan, pumunta si Hayato upang makita si Karen bago ang performance at pumasok si Sakura at Souffle upang talakayin ang magiging pagtatanghal. Biglang nagpakita si Judar at sinabi kay Sakurang karangalan ang pagkanta niya sa Little Garden at tumingin kay Karen na kanyang binati bago umalis. Sa pagsisimula ng concert, dineploy ni Sakura ang 100 at nagsimula ng nakakabighaning performance. Sa panahong iyon, nakipagpalit si Wendy sa isang gwardiya at pinapasok si Vitaly. Pagkatapos ay hinatid siya nito sa isang pinto, at sinabing wala nang pakinabang si Wendy bago ito iwanang walang malay. Sa concert, natapos ni Sakura ang performance at tinawag si Karen sa entablado bilang espesyal na panauhin. Sa unay kinakabahan si Karen ngunit kumalma siya at sinabi sa lahat na ang pangarap niya ay kumanta para sa mga taong may sakit tulad niya. Pagkatapos ay pinagana niya ang 100 na naglabas ng mga card at sumanib sa kanya upang makatayo. Nagsimula siyang kumanta at natuwa ang lahat ngunit habang nakatuon sila sa concert ay malaya naman sa lungsod si Vitaly.
Nang matapos si Karen ay nabaliw ang crowd at sinabi ni Emiliang nakakamangha siya. Sumama si Sakura sa entablado at sinabing pareho silang kakanta at nagsimulang muli, habang si Judar ay may kaduda-dudang ngiti. Samantala, nakatanggap si Claire ng ulat na isang gwardiya ang natagpuang walang malay sa gate at nang tingnan ay natukoy na si Wendy ito. Sinabi ng opisyal na kasama niyang nawalan ito ng alaala at patuloy na binabanggit ang Savage na walang core. Walang ideya si Claire dito, kaya sinabi niyang dapat madalhan agad ng tulong si Charlotte. Habang ang festival ay maayos na nagpapatuloy, nanonood si Vitaly sa itaas at sinabing malapit na ang oras ng ang isa sa mga cleaning robot ay nagsimulang tumunog ng paulit-ulit. May grupo ng mga estudyanteng nakakita ng mechanical bee, kaya naisip ni Rish at Eric ang di ito maaaring hayaan, kaya pinagana ni Erica ang 100. Ginamit niya rito ang kadena, ngunit nag-self-destruct ito at tinuro ni Risha ang isa pa. Pinalakas niya ang 100 at sinuntok ito at nagdulot ng pagsabog tulad ng una, habang ang mga tao ay sumusuporta naman sa kanila. Gayunpaman, nagsimulang maganap ang serye ng pagsabog sa lugar, kaya nagpasya silang hanapin ang iba bago pa sumabog at dinala ang mga sibilyan sa mga kaklase. Nagkagulo sa HQ habang pinipilit nilang mapanatili ang kapangyarihan sa ilang lugar at napagtanto nilang tinatarget ang mga relay. Inutos ni Liddy sa mga security team na sirain ang mga B kung saan siya rin ay aalis at nagtaka si Claire kung saan nagmula ang mga ito. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng video ng isang automatic cleaning robot na nag-transform sa isang B. Agad inutos ni Claire na patayin ang lahat ng robot at sirain ang mga gumagana pa at nagsumite naman si Erica ng ulat tungkol sa mga variable stone sa loob ng mga B. Sa puntong ito, sigurado si Claire na isang tao lang ang maaaring nasa likod ng pag-atake at iyon ay si Vitaly. Sinabi ni Claire kay Chris na i-anunsyo ang paghinto ng festival at pinadala ang ilang estudyante upang tumulong sa sitwasyon. Sa concert, nakita ni Hayato at Emilia ang anunsyo at nakatanggap si Sakura ng tungkol sa emergency at inihayag ito habang sinusubukang pakalmahin ang lahat. Sa HQ, nakita ni Claire ang video na ginamit ni Vitaly si Wendy upang makapasok at sinabi ni Charlotte na marahil siya rin ang nagpadala ng mga rigged cleaning robot. Natukoy ni Claire na tinanggap ni Vitaly ang imbitasyon ng kapatid at pinaback up si Hayato at Emilia. Sa labas, patuloy na inaasikaso ni Erica at Risha ang mga BA kasama ang iba pang mga estudyante at Slayer na tumutulong. Isang B naman ang naka-infect sa command center kung saan naging pula ang lahat. Samantala, sa paliparan ay walang ideya ang mga opisyal sa nangyayari nang makita nila ang mga hindi kilalang vessel sa himpapawid. Bago makagawa ng anuman, bumagsak ang mga eroplano sa port at rear deck at natuklasan naman ng HQ na bahagi ng kanilang radar ay nablangko. Sa mga deck, ilang Savage na walang core ang lumabas, ngunit tila walang epekto ang mga karaniwang sandata sa kanila. Umatake ang airport squad, ngunit nang hindi umubra, ay sinubukan na lang nilang dumipensa hanggat kaya. Tinawag ito ni Charlotte na replicants dahil ginawa sila ni Vitaling hawig sa totoong Savage na nagpapaliwanag sa mga ninakaw niyang bato at core. Agad inutos ni Claire kay Liding harapin ang replicants mula sa deck habang si Erica naman ay nakatuon sa mabilis na pagpapabagsak sa mga B. Sa sandaling yon, dumating si Hayato at Emilia at pinaliwanag ni Claire na si Vitaly ay nakapasok sa barko kaya gusto niyang bantayan nila ang hunters. Ngunit bago makaalis, nakatanggap sila ng isang alerto ng hindi kilalang eroplanong bumagsak sa ibabaw ng energy barrier ng paaralan. Pinakalma ni Sakura at Karen ang crowd at siniguro sa kanilang poprotektahan sila ng Slayers. Sinuri ng HQ ang pinsalat na tagpuang ang malalaking replicants ay kumakapit sa barrier at sinusubukan itong sirain mula sa labas. Dahil dito, sinabi ni Claire na kailangan niyang lumabas mismo at siya lang ang makakaharap sa mga ito. Iniwan niya si Chris sa pamumuno, ngunit giniit nitong dapat siyang manatili upang mahimok ang mga Slayer at alisin ang kanilang takot. Sinabi ni Hayatong sila na lang ang pupunta't sinuportahan ito ni Liza, kaya pumayag si Claire, at sinabi naman ni Charlotte sa kanyang si Mimi ang bahala sa mga hunter. Narinig naman ng mga hunter ang komosyon, at naisip ni Nakring dumating si Vitaly para iligtas sila. Ngunit nang ipunto ni Nesat na may festival, sinabi ni Krovang hindi mananakit si Vitaly ng sibilyan. Dito pumasok si Vitaly at sinabing sinalakay niya ang Little Garden at binigay ang mga 100 nila dahil kailangan niya ng tulong. Tinanong ni Krovan kung bakit siya umatake at hindi iyon ang plano at giniit na hindi tutulong sa pananakit ng inosente. Dinagdag pa niyang hindi lahat sa Little Garden ay masama kaya gumamit si Vitaly ng puwersa at naglabas ng aparatong nagdala ng ingay sa kanilang ulo. Samantala, mahusay ang ginawang pagpuksa ni Liddy sa mga replicant at inutos sa ibang huwag itong hayaang makalapit sa barko.
Ang mga replicant sa barrier ay patuloy na binabawasan ang kapangyarihan nito't nabahala si Karen ngunit nanatiling matatag si Sakura at sinabing masusolusyonan iyon ni Hayato. Gaya ng sabi niya, dumating si Hayato at Emilia sa barrier, na may natitirang 40% na lang, ngunit determinado silang protektahan ang Little Garden anuman ang mangyari. Sa security chambers, nagmadali si Mimay sa silid ng mga hunters, ngunit lumitaw si Vitaling may baril at sinubukang patumbahin siya, ngunit nakaiwas si Mimay at tinumba siya sa lapag. Tumalikod si Mimay upang tiyaking ligtas ang mga hunter, ngunit binaril siya ni Vitalit sinabing robot lang siyang nilikha ni Linus. Habang nakahiga, tinawag ni Vitali ang mga hunter para sumama sa kanya't nang subukan silang tawagin ni Mimi, inatake siya ni Krovan at sumama sila kay Vitali. Winasak ni Krovan ang mga pader upang lumikha ng shortcut at nakatanggap ng alerto ang HQ na papunta sila sa Sector 11 at naroroon si Liza. Sa sandaling yon, tumawag si Judar kay Claire at sinabing iwan si Vitali sa kanya dahil kilala nila ang isa't isa. Sinubukang tumutol ni Claire, ngunit sinabi niyang magtiwala na lang sa kanya. Samantala, patuloy na pumupuksa si Hayato at Emilia ng mga replicant na mas mahirap kaysa sa inaasahan dahil wala silang partikular na kahinaan. Sa pasilidad, ginamit ni Vitali si Nakri para sa security system na kinagalit ni Nesat at Krovan kaya pinataas niya ang kontrol sa aparato at sinabing sumunod sila. Bumalik naman si Mimi at binaril ang aparato sa kamay ni Vitalit. Nagkaroon sila ng barilang nagresulta sa muling pagkakatama kay Mimi at si Vitali naman ay tumakas. Tinanong ni Mimi kung ayos lang ang mga bata at nang makita ni Krovan ang tama, tinanong niya ito ngunit sinabi niyang huwag mag-alala dahil agad rin siyang makakakuha ng tulong. Narating ni Vitali ang chamber ni Liza at nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang sarili. Gayunpaman, lumabas si Judar mula sa likod ng pad dahil alam niyang bababa ito roon. Binanggit niyang marahil ay nahulaan nitong andoon siya, kaya binunot ni Vitali ang baril at sinabing pinadali ni Judar ang paghahanap sa kanya. Sinabi nitong maghihiganti sa kanya sa pagpapanggap na mahal siya, pero ginamit at iniwan lang kaya balak niyang wasakin si Liza at palubugin ang Little Garden. Dito naglabas ang mga replicant ng aparatong nagpapadala ng ingay na nakaapekto kay Hayato, Emilia, at kay Claire. Ang natitirang HQ ay nagulat na ang mga sound waves ay nakatuon lang sa Slayers, kaya sa buong Little Garden, ang mga Slayer ay tinorture ng tunog mula sa mga robot. Sa chamber, nanatiling kalmado si Judar at pinuri pa si Vitalit sinabing nakakamangha at patuloy na sinusubukang bulahin kahit may hawak na baril. Tumanggi si Vitali na muling mahulog sa Riz at iginiit na ipaparanas dito ang kawalan ng pag-asa kaya binaril niya ang pad ni Liza ngunit walang epekto ang bala. Patuloy siyang nagpaputok hanggang sa mapansing-gising na si Liza at halos maihi sa takot sa kung paano ito nangyari. Sinabi ni Judar na tumugon si Liza sa kanta ni Sakura at binunyag na ginamit niya lang si Vitali mula nung una. Napagtanto ni Vitaling nilagay nito ang Little Garden sa panganib para lang sa plano't inaming wala siyang dahilang kitain siya. Nagalit siya rito, ngunit nang subukan niyang bumaril, bumuo si Liza ng barrier sa paligid ni Judar na pumigil sa lahat ng mga bala. Nang matapos sa walang saysay na pagtatangka, kaswal siyang nilagyan ni Judar ng bala at natumba sa lapag. Sa huli niyang sandali, hinawakan siya ni Judar at pinasalamatan sa pagtulong sa mga plano't inaming kinamumuhian ang sarili dahil patuloy pa ring nahuhulog rito habang pumapanaw. Pagkatapos, humingi ng tawad si Judar sa pagising kay Liza at sinabing maaari na uli siyang magpahinga ngunit sinabi ni Liza na may kailangan pang gawin. Sa labas, nahirapan si Emilia at Hayatong makipaglaban. Sa kabila ng ingay, sinubukan ni Hayatong pigilan ang Trenta-class replicant ngunit madali siyang natulak. Tiniis din ni Karen at Sakura ang tunog at naisip na sana ay may kapangyarihan siyang iligtas ang lahat ng lumitaw si Liza at sinabi sa kanyang mayroon. Sinabi ni Lizang ang kanta niya ay may kapangyarihang alisin ang ingay at dapat kumanta para sa Little Garden. Bago umalis, hinalikan ni Liza si Karen sa ulot sinabing makakaya na niyang tumayo kaya pinalakas nila ang kanilang mga 100 at nagsimulang kumanta. Habang kumakanta, nagsimulang makaramdam ng lakas ang mga Slayer at napagtanto ni Claire na ang kanta ng mga babae ay kinakansela ang tunog na kapangyarihan pala nila. Narinig din ni Hayato ang kanta't nakatayo para paganahin ang variant. Dineploy niya ang full body armament at ginamit ang buong lakas upang atakihin at wasakin ang replicant kasama ang bahagi ng barrier. Nang bumagsak, tinanong ni Karen ang nangyari kaya inulat ng analyst na 0% na ang enerhiya niya ngunit walang panganib sa kanyang buhay. Maling nag-relax si Claire dahil nakatanggap sila ng ulat na ang Trenta-class replicant ay aktibo pa at maglulunsad ng atake. Gayunpaman, dumating ang mga hunter at pinigilan ito.
Kahit na sila ay pagod, umatake ang replicant at hindi nakaalis si Nakri kaya sinabi ni Krovan kay Nesat na alagaan siya habang ginagamit niya ang kanyang variant para umatake. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang variant power upang makapinsal at siya ay nakuryente at itinapon lang. Nang makita ito, nagpasya si Claire na sawa na siyang umupo at nagmadali upang tumulong. Ngunit bago magawa, desperadong inisip ni Nesat kung paano ililigtas ang pamilya at biglang umapaw ang variant powers niya. Kinopya niya ang replicant kaya naging isa rin at pinuksa ang robot, ngunit nagwala pagkatapos at umatake siya kay Claire. Nakita ito ni Charlotte at pinaalam kay Claire na si Nesat ay nasa parehong estado tulad ni Liza nang mawala sa kontrol, kaya maaaring matulad ito roon at magdulot ng pagsabog. Tinanong ni Claire kung may paraang pigilan ito't minungkahi ni Charlotte ang pagtapos. Samantala, kinausap ni Liza si Hayato't sinabing maaaring maligtas si Nesat at nakiusap ritong iligtas ang lahat bago halikan sa kung anong dahilan. Nalungkot naman si Claire na kailangang tapusin si Nesat, ngunit alam niya ang tungkulin bilang komandante ng Little Garden at naghanda. Pinigilan siya ni Hayato't humingi ng oras upang iligtas ito kaya pumayag siya, ngunit sinabing tatapusin ito kung kailangan. Nagpasalamat si Hayato't pinalakas ang 100 bago tumalon. Tinawag niya si Nesat ngunit sinugod siya nito kaya dumating si Emilia upang iligtas siya at sumalag bago sabihing gawin na ang dapat. May 3 minuto lang sila bago sumabog si Nesat kaya ginamit ni Hayato ang pinakasikat na Tokno Jutsu, ngunit tila pinalala lang nito ang sitwasyong nagpabilis ng pagsabog. Sinabi ni Claire na wala ng oras kaya nagmadali siya at hinataw ito sa ulo kung saan biglang naglink ang isip nila at nagawa niya itong makausap ng direkta. Dito'y gumamit siya ng mas matindi pa sa Tokno Jutsu at nailigtas ito sa kabalbalan ng power of friendship. Tumakbo si Emilia upang yakapin siya at lumapit si Krovan at Nakrit nagpasalamat. Tumingin si Claire sa kanila at lumitaw si Liza para magpasalamat sa pagprotekta sa Little Garden kaya naluha siya. Nang gabing iyon, nagsaya sila sa fireworks at hinalikan ni Emilia si Hayato't sinabing gusto itong makasama. Umamin siyang gusto rin niyang makasama ito at hinalikan siya pabalik. Sa sandaling iyon ay lumabas ang grupo at nakita silang dalawa, na siyang nagpatunay sa chismis, nang biglang lumitaw si Claudia at binigyan siya ng impyerno sa paghalik sa prinsesa. Nang marinig ito ng lahat, inamin na ni Emiliang siya ay isang babae at isa ring prinsesa. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang iligtas siya sa galit ni Claire, na tinutok ang kanyang sandat at pinalipad sila sa sunod na season.